Yes, Breakthrough Faith Community, and welcome to our midweek service. Ayun po, I know that everyone's busy preparing for their Noche Buena, but if you are here with us in this live, let us spend this time remembering and reflecting on the birth of our Savior. Sige po, if you have your Bibles with you, or kahit yung app na lang, join me here and let's read the scripture for tonight. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Amen. Hallelujah. Let us open our hearts with prayer. Heavenly Father, Lord God, we thank you for the gift of your Son. We thank you for the miracle, Lord God, that Jesus is born unto us, Lord God, that God has arrived in the flesh. We thank you, Father, for your love and your grace shown to us, Lord God. And we thank you for this opportunity, and that even as we're preparing for Christmas, Lord God, we get to celebrate it with you at the center. Father, we open up our hearts and our minds to your Holy Spirit, as may you come and bless us, Lord God, with your peace tonight, Lord God. And may it be even as a reflection, Lord God, to us to remember why we are celebrating in the first place, Lord God. We thank you and we honor you, Jesus. In your mighty name, amen and amen. Let's worship the Lord together. Hallelujah, Jesus. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Hallelujah. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on
your children, then you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You are providing that. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a savior then. God, you're a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Hallelujah, Jesus. We worship you. Hallelujah. Yes, Lord, you are faithful through it all, Lord. We thank you, Father. Thank you, Jesus, for who you are tonight, for who you've always been to us, Lord. Come on, church, let's continue to put our hearts in worship. Hallelujah. Let's sing the song. You are the medicine, the only cure for everything I feel within, redeeming what was lost and all that could have been. Oh, this is a healing kind of love. Yes, Lord. You are the truest friend, staying through the night while I was at my end, comforting my heart till it was light again. Oh, this is a faithful kind of love. Yes, it is. Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders, your shoulders. You are the final word. You alone decide when every page will turn. So I will trust your timing. I will rest secure.
The government is resting on your shoulders. Everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. Yes, Lord. Your name say it all, they say it all. I stand in awe of you. Your name say it all, they say it all. I stand in awe of you. Your name say it all, they say it all. I stand in awe of you. Your name say it all, they say it all. I stand in awe of you. Everlasting Father, the Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. The everlasting Father, Prince of Peace, Emmanuel, God with us, you're here with me. Wonderful Counselor, the government is resting on your shoulders. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. We worship you. We worship you tonight, yes, Lord God. You are our Emmanuel, God with us. And we can trust that you are always with us, Lord God. This Christmas season, Lord God, we remember, Lord God, the gracious gift, Lord God, the gracious gift of a Savior has been bestowed upon us, Lord God, has been bestowed upon mankind, Lord God. And we just want to thank you. I want to give you the honor and the glory, Lord God. For a king has stepped down from his throne and chose to live with us here on earth. Lord God, we thank you and we worship you, Lord God. Oh, we will never understand, we will never fully understand just how much you love us, Lord God. But we thank you, Father, that your Holy Spirit enables us to witness the wonders of your love. We thank you, Father God. We thank you, Father, for your grace tonight. Father, may you continue, Lord God, to open up our minds and open up our hearts, Lord God, with reflection and with worship, Lord God, to you. Hallelujah, Lord God. We give you back all the praise, all the honor, and all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. I hope everyone is well or doing well po ngayong gabi. Today is December 24 at ilang minuto or ilang oras na lamang po tayo po ay magdiriwang ng o magsi-celebrate po ng Christmas. So ngayon pa lang binabati ko po ang bawat isa na nare-reach po ng video na ito. Merry Christmas po sa inyong lahat and I hope everyone ay ligtas po. Pero bago po ang celebration, samahan niyo po muna kami na para po sa gawain o sa gabi ng pakikinig ng salita ng Diyos at gabi ng pananalangin. So if you have prayer requests, pwede niyo pa rin i-comment po ang inyong mga panalangin sa ating comment section so that kung mababasa man po ito, may mga mananalangin or grupo po ng mga kapatid natin na mananalangin para po sa atin. So,
Muli, magandang gabi po. Pwede po kayo mag-comment, batiin nyo po or gusto nyo pong bumati ng Merry Christmas sa lahat, pwede nyo po yung gawin ngayong gabi. At sa gabi rin pong ito, inaanyayahan ko rin po ang lahat na let's all remember the reason for this season, ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong klaseng celebration, ganitong klaseng pagdiriwang. Alalahanin po natin ang dahilan ng lahat ito at wala pong iba kundi ang ating Panginoon. So samahan niyo po ako as we begin our word for this evening. Let's pray. Lord, we thank you, O God, for the opportunity to listen, to hear your word, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, Panginoon. Samahan mo po kami. Speak, O God, as your servants is listening. We thank you, O God. We bless you. We honor you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. So, tonight po, tayo po ay nagpapatuloy pa rin dun sa atin pong series, which is the overflowing grace and overflowing generosity. At katulad po ng pagpapatuloy natin, ang atin pong teksto ngayong gabi ay magmumula po in Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Pwede nyo rin pong buksan in Luke chapter 12 verse 22 to 34. So if you have your Bibles with you, basahin po natin yan. Again, Matthew chapter 6 verse 25 to 34. And tatawid din po tayo in Luke chapter 12 verse 22 to 34. Parehas lang naman din po yan. So before po ako magsimula sa ating mensahe ngayong gabi, gusto ko po munang gamitin yung opportunity na ito to testify. At dito rin po ako magdidwell. Ito rin po yung pagmumulan o paghuhugutan ng mensahe at pag-uusapan natin ngayong gabi. Alam niyo po, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat. Sa loob po halos ng isang buwan or actually more than 1 month na po, kami po ay nasa hospital. Ang father-in-law ko po kasi o yung father ni Nel ay na-hospital po sa isang seryosong kondisyon sa baga. So, bukod sa bigat ng kalagayan niya physically, mabigat din po for us, although nasa season tayo na nagsi-celebrate, mabigat din po for us yung marami kang iniisip, like yung gastos araw-araw, yung bill sa hospital. Alam naman natin na talagang mahirap talaga sa panahon ngayon na ang nagkakasakit. So, bawat resibo, bawat gamot, bawat sinisingil, talaga pong mabigat, no? And sa totoo lang po, dumadating talaga kami sa point na talagang nasusubok yung buong pamilya namin. Hindi maiiwasan na dyan yung pag-aalala, hindi rin maiiwasan na natatakot ka dun sa kondisyon nga po nung iyong mahal sa buhay. At totoo naman na hindi rin po kaya o hindi rin talaga maiiwasan yung pagkakaroon ng doubt paminsan-minsan. And bagaman tayo po ay nasa sa season ng celebration, gusto ko pong makita natin yung kahalagahan ng season na ito. Alam ko po na marami sa atin ngayon, or baka ikaw natanong mo na rin sa buhay mo na, yung mga ganitong klaseng tanong, sabi ko nga kanina, hindi natin naiiwasan, nagkakaroon tayo ng mga doubts, nagkakaroon tayo ng fear, especially when we are, tayo po ay dumadaan sa iba't ibang klaseng pagsubok. So nandiyan dyan yung mapapatanong ka. Ako personally, napatanong ako, Lord, saan kami kukuha ng pambayad, di ba? Lord, saan kaya manggagaling tong ganitong kalaking halaga na kakailanganin para sa operation at para sa paggagamot ng aking father-in-law? Actually, pinag-uusapan namin kanina lang, hanggang kailan to? Mukhang magki-Christmas, actually magki-Christmas kami sa hospital. So may mga ganun kang question, may mga ganun kang pagdududa. And sa gitna po ng lahat ng yon, alam niyo po, nung inaaral ko tong mensahe natin ngayong gabi, doon ko mas naintindihan yung bigat ng salita ng Diyos o yung lalim and bigat ng word ngayong gabi. Sabi ko nga po sa inyo, in Matthew chapter 6 verse 25, madalas natin itong marinig, madalas natin itong mabasa, pero totoo yun, no? Hanggat hindi mo to na-experience, hindi mo talaga mararanasan o hindi mo lubos na mauunawaan yung bigat ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 25? Sabi niya doon, "Therefore, I tell you, do not worry." Ulitin ko po, sabi ng Panginoon
in verse 25. Therefore, I tell you, do not worry about your life. At dito papasok yung tanong na nais kong iwan o nais kong itanong sa bawat isa ngayong gabi. Especially po ngayong gabi ng Pasko. Gusto ko pong itanong sa bawat isa. Kanino po ba tayo umaasa? Sagutin po natin, kanino po ba tayo umaasa? Kasi sabi ko nga, unless hindi tayo dadaan sa mga circumstances, hindi mo talaga lubos mauunawaan o hindi mo lubos maiisip to. Unang mapapasok dyan, umaasa ba tayo sa ipon na meron tayo? Kasi kung umaasa tayo sa ipon na meron tayo, I tell you, pag nagkasakit ka, kulang na kulang yan. Umaasa ka ba sa kakayahan mo? Ano yung pwede mong ibigay doon sa situation na meron kayo ngayon? Or umaasa ka sa mga bagay na hawak natin o meron tayo? Or ito, o sa Diyos tayo umaasa sa lahat? Madaling sabihin na, ako, Pastor Love, Ate Love, umaasa ako kay Lord. Madaling sabihin, pero kapag nasa sitwasyon ka na mapapatanong ka, kanino nga ba talaga ako umaasa? Alam niyo po, bigyan ko po kayo ng konting background dito in Matthew chapter 6. Actually, yung situation na ito, it is actually Jesus talking to people. In Matthew chapter 6 verse 25 to 34 and in Luke chapter 12, si Jesus po mismo ang nagsasalita dito. Si Jesus yung nagpipreach. And ang mga kausap niya dito, or ang audience niya dito, according nga po sa ilang mga Bible scholars, yung audience ng ating Panginoon dito ay mga tao na isang kahig, isang tuka. Kumbaga, ang pagkakadescribe nga nila dito, poorest of the poor. Ito daw po yung kanyang audience during that time, nung binanggit niya tong mga salitang ito, yung do not worry. Ang mga tagapakinig niya dito ay halos, ito yung mga tao na wala halos makain, sila yung mga tao na walang maayos na pananamit, or sila mismo yung mga tao na hirap talaga sa buhay. Kaya naman nung sabihin ni Jesus na therefore, I tell you, do not worry about your life. Hindi ito simpleng pampalubag loob lang doon sa kanyang mga tagapakinig. Actually, isa itong paalala. Isa itong paalala, sino ang Diyos nila sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong pagkakataon. Sabi ko nga, it's easy to say na do not worry kung meron ka naman. Paano kung wala ka? Maaalis mo ba sa sistema mo yung pag-aalala? Kaya yung do not worry, the word dito is actually a matter of trust or a testing of trust. Actually, ang issue dito or ang tinutukoy dito na do not worry, ang gustong ipunto dito ng ating Panginoon, tiwala talaga. Kanino mo ba inilalagak yung tiwala mo kapag walang-wala ka? Yun po talaga yung diin ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoong Hesus, do not worry about your life, what you will eat, or about your body, what you will wear, in Luke chapter 12:22. Hindi dahil walang dahilan para mag-alala, kasi nga meron talagang dahilan para mag-alala, di po ba? Hindi yun tungkol dun kundi ang gustong ipunto dito ng Panginoon, may dahilan para magtiwala. Nakita niyo yung difference? Sinasabi ng Panginoon na do not worry, hindi niya dinidisregard yung pag-aalala kasi nga walang-wala sila. Pero ang gustong ipunto dito ng Panginoon, may dahilan para magtiwala. Ngayong walang-wala sila, ngayong nararanasan nilang walang-wala sila, mas lalong dapat silang magtiwala sa ating Panginoon. Ano pang sabi niya in verse 26? Look at the birds in the air. Tignan niyo ang mga ibon. Your heavenly Father feeds them. Di po ba? Ano pa? Sa Luke naman, in Luke chapter 12 verse 27, ano sabi niya? Consider how the lilies grow. Ano pong pinupunto dito? Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang mga nilikha, which is yung tinukoy nga po dito, yung lilies and yung mga ibon, gaano pa kaya sa atin na tayong tinuturing niyang mga anak? Dito po papasok yung faithfulness over wealth. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hindi niya dito pinupunto na
masamang magkaroon ng pera. Hindi po ganun ang tinutukoy dito ng ating Panginoon. Ang tinutukoy po niya dito, ang sinasabi niya ay wag ito yung maging sandigan natin o wag ito yung magiging aasahan natin every time we face circumstances in our life or kapag tayo po ay nasa lowest season of our lives. Hindi ito kasi ang magiging basihan ng ating tiwala. Sabi nga po ng Panginoon in verse 32, "For the pagans run after all these things," itong material things, "and your Father knows that you need them." Ito po ang pinaka natutunan ko at sabi ko nga, thank you Lord for your word. Kasi sabi ko nga, nararanasan namin ito ngayon and very timely lang nung naging pangungusap ng Panginoon. At ako personally, sabi ko nga sa inyo, bago pa man kayo may matutunan sa salita ng Diyos, bago pa man mangusap ang Diyos sa inyo, nangusap na po ang Diyos sa akin, personally sa akin, very timely. Ano pong natutunan ko dito as I dig deeper to the Word of God? Simple lang po, hindi natin pwedeng sabihin na we trust the Lord, pero yung relationship natin sa Kanya mahina. O yung tiwala natin sa Kanya, mahina. Diba? Hindi natin pwedeng ipagkatiwala yung buhay natin, ipagkatiwala yung future natin o yung situation natin sa ating Panginoon kung tayo mismo, yung relationship natin sa Kanya, mahina or wala. 'Di ba? Kung hindi pa talaga natin isinusuko o iniaalay yung buhay natin sa Kanya. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga na may Diyos ka sa buhay mo, lalo na sa mga ganitong situation, sa mga ganitong panahon. Bakit? Kasi lahat mawawala. Mawawala ang lahat sa'yo. Doon mo makikita na napaka-meaningless ng mga bagay na meron tayo dito sa lupa. Pero kapag meron tayong Kristo, yung trust, yung sinasabi nating confidence sa ating Panginoon, even if you are experiencing things in life na hindi mo gusto, hindi yun magiging mahirap. Hindi siya magiging mabigat. Hindi siya mahirap hanapin. Yung tiwala, hindi mahirap hanapin. Sabi nga dito, faithfulness comes before provision, commitment comes before confidence. Importante po niyan. Sabi ko nga kung meron mang panahon na mas dapat malalim ka sa Panginoon, ito yon. Kasi dito masusukat na kanino ba talaga yung tiwala mo. Magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon kahit na may sakit ka? Naniniwala ka pa rin ba na pagagalingin ka ng Panginoon kahit may sakit ka? Do you still believe that the Lord is your provider kahit walang-wala ka? Ito po yung mga tanong na dapat patuloy nating tinatanong sa ating sarili. Sabi ko nga, faithfulness comes before provision, commitment comes before confidence. Kasi kung meron kang kung faithful ka, kung committed ka, yung provision, madali mo siyang makikita. Nang nag-uusap po kami, or kami po kasing mag-asawa, lagi kaming nagpo-proseso ng mga nangyayari sa buhay namin. And if there's one thing na parehas kami same spirit kami, na lagi naming sinasabi sa isa't isa, alam niyo po, even though na dumadaan ang pamilya namin sa ganitong klaseng sitwasyon, alam niyo po, isang bagay talaga na pinagpapasalamat ko kay Lord, bukas ang aming mata na makita yung provision niya. Kasi yun yung pinagkaiba pag may Kristo ka Pag may Kristo ka sa buhay mo, kapag dumadaan ka sa pagsubok, bukas yung iyong spiritual eyes to see how the work of God, or the hand of God working in your life. At yun po ang pinagpapasalamat ko. Yun yung sinasabi natin, yung mga previous preaching natin about generosity, di ba? Kapag okay ka kasi, yung grace abounding in you, madali mong makita Kaya hindi mahirap yung pagiging generous. Ganon din po sa situation ng buhay natin. Kapag may Kristo tayo, kapag nandoon yung tiwala natin kay Kristo, madali mong makita yung kamay ng Diyos na kumikilos.
kahit maliit na bagay. Usually kasi pag may pinagdadaanan tayo, negative agad yung mga negative things lang yung nakikita natin. Pero kapag kapag faithful ka sa pagpipray, faithful ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, committed ka sa ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yung provision tsaka yung tiwala, madali mong mahanap, madali mong makita. Kasi ganun talaga yung ating Panginoon eh. Sabi niya, di ba, do not worry. Ano pa po yung isa pang natutunan ko dito sa salita niya? Seek first. Yung dalawang salitang yon, dalawa lang siya, pero napakabigat ng salitang yon. Seek first. Sabi ng Panginoon in verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sabi din niya in Luke 12:31, but seek His kingdom and these things will be given to you as well. Ang tanong ay hindi kung may pangangailangan tayo eh. Kasi meron talaga. Meron bang tao ang walang pangangailangan? Parang wala naman po, no? So hindi yun yung issue dito. Kasi lahat tayo may pangangailangan. Ang tanong dito, sino ang una nating hinahanap sa gitna ng ating pangangailangan? Sino? Yung tanong. Iba kasi yun eh. Hindi yung ano eh, kundi sino. Sino ang una nating, sabi nga po ng isang sikat na preacher, ang nangyayari sa atin, nagiging last resort natin yung prayer. For example, may sakit ka. Pag nalaman mong malala na, doon ka lang talaga mag-pray. Pero hindi po ganun eh. Seek first. In everything, in anything that we do, we seek first the kingdom of God. We seek first the presence of God. Kasi siya naman din talaga ang may control ng lahat ng bagay. Wala din naman tayong magagawa, kumbaga po. Kaya bukod sa isang bagay, meron tayong isang bagay na pwedeng gawin. Ano yun? Seek first the presence of God. Seek first the kingdom of God. Kaya napakaganda po ng timing ng mensahe natin ngayong Kapaskuhan. Dahil alam niyo po, ang Pasko ay paalala na ang Diyos mismo, ang ating Panginoong Hesus mismo, ay hindi naging exempted sa paghihirap. Di po ba? Si Jesus, alam nating lahat ang kanyang kwento, ipinanganak sa sabsaban. Wala naman siyang yaman. Hindi mayaman ang kanyang mga magulang. Nung pinanganak siya, walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanila. Pero ano yung ipinakita sa atin ng Panginoon? Puno siya ng pagtitiwala sa kanyang Ama, yung God the Father, na siyang may hawak ng kanyang buhay at siyang nagpadala sa kanya dito sa lupa. At sabi nga po ng ilang Bible scholar, ang ating Panginoong Jesus, yung sinabi niyang do not worry, nung sinabi niya dito, yung preach niya itong Matthew chapter 6, Jesus did not only preach to trust God. Hindi niya lang dito pinipreach na magtiwala kayo sa Panginoon. Hindi lang ganun eh. He modeled it. Ipinakita niya. Ipinakita niya kung ano ang totoong magtiwala sa Panginoon, especially kapag walang-wala ka. Di po ba? Kaya naman po, tonight, as we celebrate ito pong season ng Kapaskuhan, itong bisperas pa lang ngayon, no? Ano ba? Noche Buena. Ayan, sa pagsasama-sama natin, babalik at babalik tayo sa dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Walang iba po kundi ang pagdiriwang ng buhay o naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At katulad nga po ng sabi ko kanina, hindi niya lang ibinahagi yung salitang magtiwala tayo sa Panginoon, kundi ipinakita niya kung ano talaga ang totoong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya naman po, babalik po ako dun as I conclude the message this evening, babalik po ako dun sa aking testimony. Hindi pa po tapos yung laban namin. Totoo po yan. At hindi pa din namin sigurado kung ano yung magiging result ng operation. And to be honest, may mga tanong pa rin po ako, may mga tanong pa rin po kami. May mga pangangailangan pa rin po kami. Pero sa gitna ng lahat ng ito, malinaw po sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa grace ng ating Panginoon, malinaw po sa akin ang isang bagay. One thing is clear,
one thing is sure, that the God I'm serving, that the God I'm worshiping is faithful. Tapat po ang ating Panginoon. Hindi Kanya iiwan, hindi Niya kami iiwan. Hindi Niya tayo pababayaan. At araw-araw po, sa araw-araw na binibigyan Niya tayo ng pagkakataong mabuhay, pinapaalala Niya sa atin na laging may pag-asa. At hindi sa halaga ng pera o sa halaga ng meron tayo, nakabase ang ating buhay, kundi sa katapatan po ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, this season, we've been learning a lot about generosity. We've been learning a lot about the grace of God at kung paano ito may apply sa ating buhay. Ito po ang lagi nating tatandaan. Tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tapat po ang Diyos na ating sinasamba. At dahil siya ay tapat, panawagan din po sa ating lahat ngayong gabi. Especially po this Christmas season o sa pagtatapos po ng taon. Panawagan po sa ating lahat o tinatawagan tayong lahat na maging faithful, na maging tapat. Kasi tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Again, maging challenge or maging commitment po natin as we celebrate the birth of our Jesus Christ tonight or today. Let's be faithful. Maging tapat po tayo. Tapat tayo sa ating pananampalataya. Maging tapat po tayo sa ating tiwala, sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At higit sa lahat, maging tapat tayo kahit hindi malinaw ang mga kasagutan sa ating katanungan. Sabi nga, di ba, whether in season or out of season, maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Kasi, katulad nga po na nabanggit ko, ang blessing, hindi yan nakadepende sa sitwasyon mo. Hindi mo pwedeng i-define ang salitang blessing based sa situation mo or sa material things or sa physical things na meron tayo. Blessing is a position. Meron na tayo niyan. Pinagpapala tayo ng Panginoon kasi tapat siya sa atin. Kaya naman bilang tugon ngayong gabi, nawa ang bawat isa ay maging tapat din po sa ating Panginoon. Tapat sa pananampalataya, tapat sa pagtitiwala, at tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, meron ka man o wala. Sabi nga po dito in Matthew chapter 6 verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Sa gabing ito po, again, maligayang Pasko po sa bawat isa. At habang tayo po ay papasok na sa ating pananalangin, inaanyayahan ko po ang bawat isa ngayong gabi. If you are watching tonight o napadaan lang ito sa iyong Facebook wall, hindi po ito aksidente. Panawagan po ito sa iyo ng Panginoon na pagkatiwalaan mo siya. Pagkatiwalaan mo siya in the season of your life at higit sa lahat, pagkatiwalaan mo siya sa buhay mo. Atin pong alalahanin, anuman ang takot na meron ka, anuman ang mga pag-aalala, anuman ang mga pangangailangan, anuman ang kabigatan ng mga tanong, lagi po nating tandaan, ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak ay siya ring Diyos na tapat sa bawat panahon ng iyong buhay. Church, brothers and sisters, piliin po nating maging tapat sa ating Panginoon, anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan po natin ngayon. Amen and amen. So, ihanda po natin ang ating mga sarili tonight as I call on our prayer leader. Again, if you have prayer requests, pwede pa rin naman po kayong mag-comment sa ating comment sections at makakaasa po kayo na may mga kapatiran tayo, especially yung ating mga prayer intercessors. Isasama po yan sa ating panalangin. Sige po, before ko po ibigay yung ating mikropono sa mga mangunguna ng panalangin ngayong gabi, let's all pray. Hallelujah. Lord, we thank you, O God, for your word this evening, Panginoon. Lord, as we celebrate this season, yung Kapaskuhan, Panginoon, walang ibang laman ng aming puso, Panginoon, kundi pasasalamat, Panginoon. Gratitude, O God, na anuman ang aming sitwasyon, anuman ang aming pinagdadaanan, Panginoon, tapat ka sa buhay namin, Panginoon. At bilang tugon, Panginoon, dalangin
dinadalangin ko po sa bawat isa na narito, Panginoon, bilang tugon sa iyong salita, bilang tugon sa iyong katapatan, Panginoon, nawa, Lord God, manatili kaming maging tapat sa aming pananampalataya, maging tapat sa aming paniniwala, at maging tapat, Panginoon, sa tiwala namin sa iyo. Lord, we even pray right now, Panginoon, doon sa aming mga kapatid na nag-undergo, Lord God, sa season, Panginoon, na marami silang tanong, marami silang hindi maunawaan, marami silang worries, marami silang pag-aalala. Katulad ng paalala mo sa bawat isa ngayong gabi, Panginoon, ipaalala mo sa kanila yung iyong salita. Do not worry about your life. Yan ang pangungusap sa atin ng Panginoon. Do not worry about your life. The Lord is our provider, the Lord is our great healer, and the Lord is our comforter. So maraming salamat, Panginoon, for your word this evening. We thank you, O God, and we dedicate the rest of the evening to you, Lord God. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen and amen. God bless po sa bawat isa. So, church, I ask everyone to pray and feel the presence of the Lord. Dear God, thank you for today and for the ways in which you provide for us all. Thank you, God, for all the guidance, blessing, care, and love that you provided for all of us throughout this year. It has helped us grow and develop our relationships with other people, be it old or new, and especially with you, God. We ask for forgiveness for all of the sins that we have committed throughout this year, whatever form it might have been taken. We thank you for your patience and understanding. Dear God, we are grateful that we are blessed to witness and enter a new year in our lives. And so we ask for guidance and protection as well as wisdom so we do not commit the same mistakes, the same sins as we did this past year. God, we pray for a new year with a gentler world, more gentle people, a brighter future for the youth, and a more healthy world and a more kinder world. Dear God, we thank you for everything, and we pray that this year will be even better than the last. We pray that as this new year goes on, we develop a deeper understanding, a deeper relationship with you, God. And may that this relationship be an inspiration for other people so that they may follow. All this we ask in the name of Jesus. Amen. Almighty Father, we are here to give thanks for the gift of Christmas and your Son, Jesus Christ, who gives hope, love, and salvation to our life. Thank you for your overflowing generosity and grace, for our families, our blessings, and your everlasting guidance. Thank you, Lord, for the blessings you've gave us today, the protection and love. You are very forgiving and unforgettable. Amen. Okay, church, let's continue to pray. Yes, Lord, we want to thank you for this night, Lord God. Lord, tonight is the Christmas Eve, oh God. Lord, thank you for reminding us, Lord God, of your love, Lord God, and how you gave Jesus for our sins, oh God. Thank you for redeeming us, oh God. Thank you for your grace, Lord, your mercy, your love, oh God. Lord, thank you for your power, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi, Lord God, as we pray, dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan ng taong may mga sakit, Lord God. Andito man sa simbahan, wala man sa simbahan, oh God. Lord, we pray for healing, Lord God, sa mga taong nahihirapan, Lord God, physically sick, Panginoon. We pray, Lord God, that may your Holy Spirit touch them, oh God, touch their lives, Panginoon. Lord, kung saan man yung may sakit sa kanilang katawan, Lord, I pray, Lord God, na pagalingin mo ito, Panginoon. And Lord, even the sickness, the mental health sickness, oh God, Lord, I pray, Lord God, that the anxiety, the depression, oh God, be gone, Panginoon. Tulungan sila ng Banal na Espiritu mo, Panginoon, na lumaban, Lord God, sa mental battles nila, oh God. Lord, we pray, Lord God, for the healing, Lord God, of our country, Panginoon, sa anuman
na nangyayari sa bansa namin, Lord God. Lord, I know, Lord God, that you are here, Panginoon. You are here, O God. You are still in control, O God. Lord, Panginoon, ikaw na ang bahala. Itinataas namin sa iyo lahat, Lord God. Itinataas namin sa iyo lahat ng may sakit, Panginoon. Lord, sa simbahan na ito, Lord God, we pray, Lord God, for our member, Lord God, for Brother Ed, Lord God, who is experiencing stroke, Panginoon. Lord, may your healing, Lord God, be upon him, Lord God. Lord, move in your own mysterious way, Lord God. Even, Panginoon, sa may mga sakit dito sa aming simbahan, Lord God, move in your own mysterious way, Lord God. Lord, may your wisdom, may your knowledge be upon them so that they can understand, Panginoon, ang mga nangyayari sa kanilang buhay, Lord God. Panginoon, maraming salamat. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, tong gabi na ito, Lord God. Naway ang gabing ito, Panginoon, ay magkaroon lamang ng pagmamahalan, Lord God, pagbibigayan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for the gift of family, for the opportunity to celebrate it with our family, Lord God. Lord, yung mga nagsiselebrate, Panginoon, na mag-isa lang, Lord, paramdam mo sa kanila na merong Diyos na andyan para sa kanila, na kahit na pwedeng samahan sila at hindi nila maramdaman na sila ay nag-iisa, Lord God. Sa mga batang walang magulang, Panginoon, paramdam mo na may Diyos na kayang maging magulang para sa kanila, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas namin sa iyo lahat ng papuri. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun, amen. Hallelujah. Church, come on, let's continue to worship our Lord tonight. Hallelujah. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come
Lord, thank you for this night. Panginoon, salamat sa isang magandang gawain, Panginoon, na nangyari ngayong gabi, Lord God. Panginoon, dalangin namin ngayong gabi, Lord God, as we are done, Panginoon, sa gawain ito, Lord God, naway mag-stock sa puso ng mga tao ang inyong mensahe, Lord God, na walang imposible sa iyo, Lord God. The worries we have is mas malakas ka, mas mataas ka sa mga worries na meron kami. You are the God who is in control sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Ikaw lamang ang mapagpurihan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang makita, Lord God, ng mga tao, Lord God. And church, before we end this service, may you receive the blessing of the Lord. The Lord keep you. The Lord bless you. May His face shine upon you, and the Lord may be gracious to you, and may He give you peace. Amen and amen. Church, bago tayo matapos ngayong gabi, gusto ko lang po ipaalala sa inyo kung bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan. Dahil yun sa pagmamahal ng ating Panginoon ay binigay ang kanyang nag-iisang anak upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Naway ngayong gabi, i-celebrate natin ito na may pagmamahal sa bawat isa, pagbibigayan at pagpapatawad. Maligayang Pasko, church! Let us celebrate this evening with happiness, with joy, and love. God bless and shalom. What's up, Breakthrough Fam? Merry Christmas! And again, thank you for joining us tonight. And for our few announcements, we have our daily Breakthrough broadcast happening every 6 in the morning with our Pastor John Paul Del Rosario. And at Sundays, we have our Worship Sunday celebration happening at 8:30 and 10:30 in the morning. And to end the year, we will have our year-end service happening on December 31 at 6 in the evening. Kita-kits po tayong lahat at maligayang Pasko sa ating lahat!